Walang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Anthony Suntay. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Hindi pa rin makadadalo si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado sa July 10 dahil sa sinasabing nararanasang trauma. Ito ang sinabi ng abogado ni Mayor Guo kasunod na rin ng hindi pagsipot ng alkalde sa preliminary investigation ng Department of Justice. Una nang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na maaaring maglabas ng warrant ang Senado para sa pag-aresto sakaling muling isnabin ng nasabing pagdinig. Ayon naman sa legal counsel ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David, nais itong questionin ang legality sa Senate probe, ngunit hindi ito sinang-ayunan ng alkalde na ang tanging nais lamang makapagpahinga dahil sa nararanasang trauma. Pasada Balita. Ethics complaint laban naman kay Senator Alan Peter Cayetano, posibleng ihain na ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Maaari daw ngayong araw maghain na reklamo sa Ethics Committee Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Ikaugnay ng mga nasabi ni Senator Cayetano laban sa kanya sa unang pagdinig ng Committee on Account ukol sa itinatayo na new Senate building. Sinabi naman ni Senate President Chis Escudero na sana ay wag nang humantong sa paghahain ng ethics complaint ang naging bangayan ni na Senator Binay at Cayetano. Pero gayunpaman, karapatan niya ni Senator Binay sakaling mag-file ito ng ethics complaints. Matapos magkainitan sa public hearing sina Senator Binay at Cayetano, sinabihan ni Cayetano si Senator Binay na nabuang kanaday at sinabi pa na hindi daw Lourdes sa halip ay Marites ang pangalan nito. Sinabi naman ni Ethics Committee Chairman Senator Francis Tolentino na nakahanda siya na aksyonan ang reklamo
oras na ito'y may refer sa kanyang committee. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa kaugnay na balita, nilinaw na Senate President Francis Chis Escudero na normal lamang ang naging bangayan ni Senators Alan Peter Cayetano at Nancy Binay sa ikinasang pagdinig ng Senado hinggil sa konstruksyon ng bagong gusali ng Senado. Ito'y matapos magkainitan ng dalawang senador na nagresulta sa pag-walkout ni Senator Binay. Paliwanag ni SP Escudero, tao lamang ang mga senador at nakakaramdam din ng emosyon kahit hindi magandang husga ng mga ito dahil lamang sa nangyari. Sa katunayan niya, Anya, hindi lamang ito ang pagkakataon na nagkaroon ng bangayan sa pagitan ng mga mambabatas. Tao lamang naman si Senator Binay at si Senator Alan. May emosyon, nakakaramdam din naman ng sakit at may emosyon. Dagdag pa dyan, Selly, para naman ikaw ang tagal-tagal mo na sa Senado, di naman ito ang unang pagkakataon na nagkabangayan at nagka-walkoutan pa. Mas pinagpipitagan pa nga at mas mga ginagalang ika nga dahil mas matagal na sila sa Senado. Kung maalala mo, Selly, nandun ka, nandun din ako. Nagbangayan sila Senator Santiago at Senator Enrile at nag-walkout ang isa sa kanila. Nagbangayan si Senator Trillanes at Senator Enrile, nag-walkout ang isa sa kanila. Nagbangayan si Senator Trillanes at Senator Gordon, nag-walkout din ang isa. Gayon din si Senator Trillanes at si Senator Cayetano pero wala nag-walkout. At si Senator Gordon at Senator De Lima na nag-walkout din ang isa. Bahagi yan siguro, Selly, ng pagiging tao ng mga miyembro ng Senado. Hindi mga robot ang inyong mga senador. Tinatamaan, nasasaktan at naapektuhan din. Bagaman umaasa ang Senate President na hindi mauuwi sa pagsasampa ng kasong girian ng dalawang senador, bukas naman ang Senate President sa plano ni Senator Binay na maghain ng complaint laban kay Senator Cayetano. Sana hindi, pero karapatan ni Senator Nancy yan. Again, Sally, matagal ka na sa Senado. Ikaw naman, para ka namang nagugulat pa sa mga ganyan. Ilang beses ba nagsampahan ng complaint sa Ethics Committee noon yung inabutan ko at naalala ko, sila Senator Gordon, Senator Trillanes, hindi ba? Kahit sa party ni Senator Miriam yata noon. Laban kay Senator Enrile o si Senator Ping pa noon, laban kay Senator Miriam. Bahagi ng proseso yan. Kaya may Ethics Committee ang Senado para sa mga ganyang klase ng sitwasyon. Yan po ang tinig, paliwanag ni Senate President Francis Chis Escudero sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Pumapila naman ang Transparency Watchdog na InfraWatch PH na panagutin ng mga responsable sa paglobo ng gastos sa pagtatayo ng new Senate building. Git ng grupo na kawawa ang mga taxpayer dahil sa luho ng Senado at maling diskarte ng DPWH. Kaya mahalagaan nilang imbestigahan ito para sa transparency at accountability. Pinakikilos din ng InfraWatch PH ang bagong liderato ng Senado para mabawasan ang 23 billion pesos na gastos sa NSB mula sa orihinal na 8.9 billion pesos lamang. Kung sa palengke nila tumatawad tayo, maaari ring ipakiusap sa mataas sa kapulungan na tapyasan ang gastos ng kahit kalahati lamang. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, ibinunyag mismo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may lead na sila kung sino ang sources na sinasabing leakage ng kanilang planong pagsalakay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay PAOK spokesman Winston Casio, may ilang source ang nagsiwalat na isang general at isang piskal ang pinagdududahan ng ilang grupo ng mga operatiba kaya't nasunog ang kanilang pagsalakay. Nakipag-ugnayan na ang PAOK sa iba't iba pang ahensya ng pamahalaan na sangkot sa Pogo Raid ngayong araw. Pasada Balita! Nadiskubre ng mga otoridad ang isang indoor firing range at underground tunnel sa sinalakay na high-end resort na pinaniniwala ang nagpapatuloy sa mga Chinese national na nagtatrabaho sa katabi nitong Pogo sa lalawigan ng Tarlac. Natuklasan ang firing range na unang sinabi ng manggagawa ng resort bilang
warehouse lamang sa Purok 6, Barangay Senyora. Ayon kay Pampanga Police Director Colonel J. Dimaantal, nakatayo ang 2 hektaryang resort humigit kumulang 2 kilometro mula sa Porac Angeles City Road at 5 kilometro mula sa Grand Palazzo Royal kung saan umuupa ang Pogo firm na Lucky South 99. Maging ang PNP niya, walang ganoong uri ng pasilidad na may electronic control para sa pistol at rifle target, maging soundproof na mga bubong at dingding. Natuklasan din ang isang pinto na patungo sa underground tunnel sa unang palapag ng isa pang 2 palapag na estruktura na tila isang mansyon ang laki. Pasada Balita. Magkakasa ng search operations ngayong araw ang National Bureau of Investigation sa 2 pang palapag ng 3-story building na kinatatayuan ng sinalakay na illegal na clinic na pinaniniwalaang tumatanggap lamang ng mga empleyado ng Pogo sa Makati City. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ground floor lamang nang gusali ang kanilang na-raid noong Sabado dahil tanging ito lamang ang saklaw ng kanilang search warrant. Paliwanag ni Director Santiago na mismong araw ng raid lamang nila natuklasan na ang itaas na parte ng gusali ay nagsisilbing imbaka ng mga gamot ng nasabing ospital na nakarehistro bilang pharmacy. Nabatid na ng naturang clinic ay pinaniniwalaang konektado sa operasyon ng iligal na Pogo sa Calabarzon at matagal nang minomonitor ng NBI. Pasada Balita. Posible pang maulit ang kaso ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa pamameke ng dokumento partikular sa birth certificate. Ito naman ang binigyang diin ni Senate President Francis Chis Escudero, sabay giit na kailangan ng maayos ang anyay kapalpakan sa Philippine Statistics Authority lalo na't isang birth certificate sa mga requirement upang makakuha ng mga halagang dokumento tulad ng passport. Naniniwala si SP Escudero na may nagaganap na korupsyon sa PSA kaya't nakalusot ang mga papeles ng kontrobersyal na alkalde. Ang tanong ay, paano ba nangyayari ito? Dahil asahan mo, hindi ito ang unang pagkakataon kung sakasakali. Dahil ang tanging basihan ng passport ay birth certificate. At kung yan mismo ay hindi mo maaasahan, papaano na tayo gagalaw pa sa iba pang mga dokumentong iniiso natin, kabilang na ang pagiging kandidato. Dapat nagsisimula sa simula, maayos at malinis yan. So sa tingin ko, isang bagay na dapat ay ayusin at tiyakin na masusing maayos dahil maraming problemang magbubunga kung yan ay palpak. Tiniyak naman ng Senate President na sakaling hindi talakayin sa pagdinig ang paghigpit sa proseso ng PSA, siya mismo ang magbubukas ng diskusyon tungkol dito sa budget deliberations. Isa ko sa mabibring up niyan sa budget deliberations kung hindi yan mabibring up sa pagdinig. Dahil ang narinig kong sinabi ng PSA sa hearing, kung hindi ako nagkakamali, naghugas kamay lamang naman. Sabi nila, wala kaming kapangyarihan questionan yung kanyang birth certificate. Hindi ba? Sabi, korte lamang ang pwedeng gumawa niyan. Hindi yun ang punto. Ang punto, paano ba nagka-birth certificate mo nito sa simula? Yan po ang tinig. Paliwanag muli ni Senate President Francis Chis Escudero sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, nasa kabilang linya na natin ang batikang sports journalista. Na ito'y karga pa lamang po ako ng nanay ko Nababasa at naririnig na ang pangalang ito. Maswerte po tayo at makakapanayam si Ginoong Chino Trinidad. Idol Chino, good morning. Live na tayo, DWIC, Aliw Channel 23. Johnny Banyas na ito, Kuyang. Malis na lang kaya ako dito sa usapan na to. Karga ka pa lang ng nanay mo. Nakikita at nababasa mo na. Tatay ko yun. Aga-aga, lunis na lunis. Pinagagaang lang natin, Idol. Dahil unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon. Dahil ako, medyo nagulat ako sa mga nangyayari, ha? Ang akala ko, ako lang, nasa larangan ko, ha? At yung mga nasa crime story reporters lang, journalist lang, ang nakakatanggap ng pagbabanta. Ang isa palang magandang lalaki, napakabait na Chino Trinidad Naku naman. Anyway, mamaya yan, ha?
Pahapyawan natin yan mamaya. Good news muna tayo. Dahil ang nakita ko nga sa t-shirt mo, make history. Gumawa ng history ang Gilas Pilipinas men's basketball team. Congratulations sa coach at saka sa mga players at sa staff. Ang unang tanong ko, Idol Chino, ano ang future ng men's basketball team? Yung future looks bright para sa ating men's Alright. program. Kasi unang-una, hindi lang natin napakita na kaya natin mag-compete. But we showed yung the world that we can actually win. Imagine mo yung Latvia, number 6 in the world. We took them down. Kahit nasabihin natin we were just 11 months strong. Diba? Tapos, nasa harap ng kanilang front court. By the way, ang nakapasok po at nakuha ang slot sa Riga ay ang kupunan ng Brazil, the same team na nagpahirap sa atin noong nakaraang Sabado. Oo. Okay. Yun ang kanina madaling. Kanina, actually, kagabi pa yun eh. Ang resulta po noon ay ang Brazil ang mag-march at kukunin yung isang slot na inopen doon sa Riga. Now, going back, bakit sinasabi ko ng future? Unang-una, meron kang isang coach na alam mong malalim ang kaalaman, tapos he coaches with a passion, ang galing niya mag-motivate. Pinag-uusapan natin si Tim Cone at ngayon pa lang, tinitignan niya na yung 2027 Olympic qualifiers and making it all the way to the Olympics, yung sa Los Angeles. Di ba ang tawag ng generation na ito, Idol John, yung manifest? Minanifest na agad ni Coach Tim Cone kung ano ang future para sa Gilas. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kailangan ni planning ka, ni vision ka. Without vision, walang planning. Di ba? Yung kumbaga, wala kang kapupuntahan, walang direksyon. Kaya sinasabi ko, the future looks bright para sa ating men's Gilas program. Ano yung binabanggit mo ng Olympics na paparating na tinitingnan na pinaghahanda ni Coach Tim Cone? 27? Diba, magbubukas pa lang yung, mag-uumpisa pa lang yung Paris Olympics ngayong July 26. Ang sites ni Coach Tim Cone, nandun na agad sa 2027 qualifiers, which is the World Cup. Diba? Okay. Kasi 2028, is Los Angeles Olympics. 2028. Opo, pero 2028, Idol, gaano nakatatanda yung mga player natin nun? Kung yan pa rin. Sigurado ako baka by that time si Abay o si Chumar Fajardo, baka nag-retire na. Pero depende kasi, pakita mo naman, gusto ko maglaro. Pero hindi yun, ang pool ng players natin ay napakalalim. Malalaking bata, both homegrown at saka yung mga based abroad ng mga kapatid natin. So we've got a deep pool of players, just identifying them and preparing them for that journey or yung shot at the Olympics in 2028. Alright, so itong si Captain Japet Aguilar, definitely wala na yan. Oo. Actually, nagpaalam na si Japet eh. Di ba kung maalala nyo, nung tapos tayo sa huling assignment natin, sinabi na ni Japet na tapos na ako sa aking duties. Siya lang yung nagpresenta o nag-volunteer nung nakita niya na injured yung mga big man. So nagkaroon tayo ng parang reserve big man, no? An extra tire o is spare tire natin. Kaya nagtataka ko, Idol, kasi grabe kong bakbakin. Alam mo na yung bashing. Noong panahon mo ba, inabot mo na yung bashing? Sabi mo naman, bata ka eh. Oo, inabot ko na yun. Di ba yung... Grabe. Di ba? Social media, grabe. Mas malala ang bashing noong araw, harapan, di ba? Wala yung social media na yan. Inaalmusal. Kumbaga sa almusal lang natin yan. Naaawa lang ako at nahihiya rin ako para sa mga fans ng basketball ngayon na bakit yung wawakawakin yung tao? Volunteer niya ang sarili niya. Correct. He was supposed to enjoy his retirement. Pero siya yung unang-unang manlalaro na nag-offer ng kanyang service para takpan ang pagkukulang natin sa mga big man. And yet, di ba, alam natin, tapos na yung better days ni Japet. Para sa akin, it's the desire to help. Desire to help the country, serve the country. Yun para sa akin mas patan ng mas malalim na karakter ng isang tao, ng isang Pilipino. Apo, alright. Kung nakapaglaro ba si Kai Soto, iba ba magiging resulta sa tingin mo, Idol Chino? Sa Brazil? Yan yung mga what-ifs di ba? Pero, yun yung mga what-ifs. Siyempre mag-a-adjust. Yung Brazil kasi is a team that adjusts well to yung game. Nakita mo yung adjustment nila kung pinanood ko nyo yung Brazil game natin doon sa third quarter. Nung diniinan nila yung tinatawag na depensa. Iba na. Nag-clamp down sila kay Brownlee. Pero isang magagawa noon, magkakaroon tayo ng hindi lang post threat or another big man na magiging threat sa labas o loob.
Pero yung presence, yung pwedeng baguhin ang tira yung Brazil na madali nilang pinanatan sa atin, yun ang magiging impact sana ni Kai Soto. Ang iiba yung texture. But yung resulta, well, ang hirap sabihin yan kasi yan yung mga what-ifs ng isang sports competition. Maganda ipinakita ni JB, Pinoy Brownlee. Siya pa rin ba ang nakikita mong gagamitin sa 2027? Kaya pa ba? Maedad na si baka hindi na. I don't think si Justin Brownlee yung aabot pa ng 3 years. JC. Sineserve ni Boatman. Brownlee yung remaining years niya. Ipinapakita niya sa atin yung galing niya. Meron na tayong kinuha na si Boatwright. Boatwright pala, yung Boatman malaki sorry. na player ng San Miguel. Hindi, tama si Boatwright kasi naayos na yata yung ano niya, yung kanyang panunumpa sa Senado, yung naturalization niya. Alam ko, either tapos na yung under the process. Si Justin Brownlee, patapos na siya. He is serving, he is giving his best. Sayang talaga tong FIBA Olympic qualifiers yung OQT na ito. Pero ang ganda lang talaga eh. Huwag na nating ipilit. Pero for him to be still playing in 2027, baka maedad na masyado si Justin sa panahon na yun. Baka coach na rin siya parang si Sean Chambers kasi kailangan natin yung know-how at saka yung dedication ng isang Justin Brownlee sa ating Alright. Bago ako lumipat dun sa pahapyaw natin pag-uusapan sa Under-17 na Idol Chino, baka may mensahe ka sa ating mga kababayan at sa men's basketball team natin, in particular kay Coach Tim Cone at sa mga players. Ako nagpapasalamat ako kay Coach Tim Cone sa mga players natin. Wala na kaming mahihingi pa sa inyo sa yung revelation na si Chris Newsom, sila yung tinitilian ng mapababae, mapalalaki na si Ramos, yung gwapo. Lahat kayo, Japet, di ba si Abay, grabe yung ipinakita nyo. Di ba? Kahit yung mga hindi nagamit, si Amos, itong si CJ Perez, lahat ng lalaro natin, si Oftana na alam ko magiging future, itong team na ito. Salamat sa inyo sapagkat binigyan nyo kami ng chance ng pagkakataon uli na maniwala sa ating pambansang kupunan. Yun ang pinakamahalaga. At the end of the day, it's believing in our team. At saka being behind the team, manalo man o matalo, iisa lang ang kupunan natin. Yan ang Team Pilipinas. Salamat sa inyo. Umangat ba ang rankings natin after this competition? Umangat ba ang rankings natin, Idol? Iintayin natin yan. Definitely aangat ang natin, ang rankings natin. Walang duda sa pag-angat natin sa rankings kasi tinalo nga. Alright. Pahapyawan ko lang sa nalalabing, with your indulgence, Idol Chino, pahapyawan ko lang sa nalalabing ilang minuto. Anong gagawin mong hakbang doon sa nangyayaring mukhang pagbabanta sa'yo after mong i-post yung ilang mga FB post mo? Kaugnay doon sa Under-17. Nawawala. Pakiayos natin. Sayang. Idol, andyan ka pa? Sandali kahit ano na lang, kahit telepono na lang, sayang, importante yun eh. Antabayanan po natin huwag kayong kakalas kasi importante po itong kaprasong pahayag na ito ni Idol Chino. Kasi kung hindi nyo po nababalitaan, mukhang nakakatanggap po siya ng pagbabanta dahil doon sa ilang post niya sa FB. Kaugnay naman sa Gilas Under-17 basketball team. So kahit sana na lang po, landline, please, pakihabol natin. Sayang kapraso lang naman yun Alright. So habang hindi pa natin babalikan, oras muna, oras sa hudyat. 27 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Right, Idol Chino, kapraso lang. Dun sa anong magiging hakbang mo, dun sa napaulat na banta sa'yo after mong mag-post sa FB, yung kaugnay sa, ano nga bang term ang ginamit mo? Basta ikaw na magpaliwanag tungkol dun sa Under-17 team ng Gilas. Di ba, tinanong mo ko kanina, para lang ilagay natin sa context, mabilisan to. Tinanong mo ko kanina, anong future ng Gilas men's team? Maganda.
pagka tinanong mo naman sa akin yung under 17 o yung youth program natin na vital sa ating development kasi dyan natin kukunin yung mga players natin doon sa 2027, eventually 2028. Sa itsura nito under its leadership and coaches at the way it's being run right now, that under 17 has no future at all. Wala tayong kinabukasan doon. Kasi nakita mo na kung paano tayo tambakan. Tinambakan tayo ng halos 100 ng Amerika, ginawa pang katatawanan ng Amerika dahil tinambakan nga tayo ng 96. Ang average losing margin natin, 37.7. Uuwi tayo, wala tayo na may isang panalo. Yan ang programa ng under 17 natin. Tignan mong maigi, wala ang mga top players ng Pilipinas doon sa age na yon. Kung sino-sino lang nilagay nila doon. Yun ang nakakagulat doon. Anyway, tinanong mo ako doon sa threat, diba? Journalist tayo nagtatanong lang tayo. At saka, tinuro ba ng mamang mo sa'yo yung blind item? Hindi, magkakatawa ka. Ha? Ito pa isa. Nung bata ka sa eskwela, tinuro ba sa inyo kasabihang Pilipinong, bato-bato sa langit, tamaan wag? Oo naman. Oo naman. Di ba? Oo naman. Bakit nagagalit kayo sa akin? Nagtatanong lang ako, at bakit padadala niyo pa ako ng banta? Okay? Alam mo yung banta, okay na, part and parcel yan of being a journalist. Di ba? Dito sa ating bansa. Pero, ano bang ginagawa ko? Ipinagtatanggol ko lang yung Philippine basketball. Tama. Bakit kailangan niyo kong padala ng banta? Ako, hindi naman ako natatakot sa banta, idol eh. Bata pa ako, ang dami ng banta sa buhay ko. Kumbaga, napagod na ako sa threat sa buhay ko. Ang ayaw ko lang, is pati ang nanay ko na mag-80 na sa darating na sa ilang loob ng 2 linggo, ang asawa at anak ko, sila yung nababahala dun sa ginagawa ko. Uulitin ko sa inyo, ipinaglalaban ko lang ang Philippine basketball. Ngayon, kung meron mga ma-influence sa mga tao dyan sa paligid na gusto kong patahimikin, wag po yun, ganun ang paraan. Pwede tayo umupo one-on-one. Alisin mo lahat yung bodyguard mo. Tanggalin mo bodyguard mo, mag-name tayo ng isang neutral place. Umupo tayo. Ito mensahe ko sa iyo kung sino, alam mo kung sino ka nagpapadala sa akin. Pero hanggang sa ngayon, gusto ko itago na out of respect ang iyong pagkatao. Di ba, idol, ganun tayo. Correct. Hanggang hindi natin na-verify lahat, itatago natin out of respect. Pero itong mensahe ko sa kaibigan yung kayo na nag-identify doon sa tao sa inyong mga post kasi ganyan katanga yung engagement sa sa social media. Hindi ako nag-identify, kayo nag-identify. Ito lang, pakiusap ko, name a neutral place. Pag uwi nyo dito, mag-usap tayo. Tignan natin kasi baka maganda ang tunay na intentions mo for Philippine basketball. Nawawala lang ang basa. We need all the support we can get sa Philippine basketball. But to threaten the life of someone like me, hindi yun ang paraan para ayusin ang Philippine basketball. There are much better ways to help Philippine basketball. Supporting them is one of that. All right. With that, ako yung umaasa na hindi ito yung una tuloy ang pagkakataon, Idol Chino. Ingat lang doble magpapaselfie pa ako sa'yo. May utang ka pa selfie sa akin. Correct. All right. Maraming salamat as always. God bless. Good morning. Salamat din. All right. Okay. Yan po mga kabalitaan ang nag-iisang sports journalist na idol ko, si Chino Trinidad. Samantala, 31 at kalahating minuto na makalipas sa ika-7 ng umaga. Pasada, balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan kontra ang PAOK na maging state witness, si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa mga kasong may kinalaman sa Pogo. Kasunod ito sa sinasabing may posibilidad na maging testigo si Mayor Guo upang maikanta na ang kanyang nalalaman ukol sa Pogo maging sa illegal na aktibidad sa bansa. Ayon kay PAOK spokesman Winston Casio, hindi qualified ang alkalde na maging state witness dahil direktang konektado ito sa 2 operasyon ng Pogo Hub. Gayunman, hahayaan pa rin nila ang korte na magdesisyon hinggil sa nasabing usapin. Pasada, balita. Sa ating police report, may 2 tama ng baril o bala ng baril ang magkasintahang inihinalang sina Geneva Lopez at Itzhak Cohen. Batay naman ito sa autopsy ng NBI matapos mahukay ang labi ng 2 sa isang quarry site sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, hinihintay na rin nila ang resulta sa isinagawang DNA testing ng scene of the crime operation upang mas matiyak ang pagkakakilanlan ng labi ng 2 unang magkasintahan. Una nang kinumpirma ng Philippine National Police at pamilya namang ito ang pagkakakilanlan
ng magkasintahan base sa kanilang kasuotan at mga gamit. Nasa kustudiya na ng pulisya ang 5 persons of interest sa nasabing kaso, kabilang ang 2 dating pulis na hindi pa pinapangalanan. Pasada Balita! Kapwa tiniyak ng DILG at PNP na mabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng beauty pageant contestant at fiancé nitong Israeli national. Ito'y matapos na mahukay sa kwari sa Santa Lucia, Capas, Tarlac ang labi ng magkasintahan na hinihinalang sina Geneva Lopez at Yitzhak Cohen. Binigyan din ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na sa pamamagitan ng kalunos-lunos sa pangyayari lalo pang paiigtingin ng pamahalaan na maresolba ang mga kaso o tulad na krimen para maihatid ang katarungan sa mga biktima at papanagutin ang responsable dito. Pinuri naman ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang Bino Special Investigation Task Force para magkaroon liwanag ang kaso kasabay ng paninindigan sa pagsusulong ng katarungan para sa 2 biktima. Pasada Balita! Plano ni dating Senador Antonio Trillanes IV na maghain ng iba pang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Christopher Bongo. Ito ang kinumpirma mismo ng dating senador na sa paghahayag na inihahanda na niya ang iba pang reklamong isasampa laban sa 2 kaugnay ng Anyay frigate deal ng Philippine Navy. Nabatid na kasama sa kakasuhan ng dating senador ang iba pang kaalyado ng dating Pangulo at ni Senador Go sa Department of National Defense. Binigyan din ni Trillanes na ngayon nagtapos na ang rehimeng Duterte, maaari na rin maghain ng reklamo ang iba pa laban sa mga nasabing dating opisyal. Pasada Balita! Sa latest ng Filipino Mirror, ipinag-utos si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pamamahagi ng mahigit 510 million pesos na fuel subsidies sa 160,000 na magsasaka na nagmamay-ari o nagre-renta ng makinarya na ginagamit sa crop, lifestyle at poultry production. Ayon sa DA, makatatanggap ng tig 3,000 piso ang mga magsasaka na naka-enroll sa registry system for basic sectors of agriculture kung saan ang mga ito'y may agricultural machinery at mga equipment. Pasada Balita! Ipinasa sa publiko naman ng isang senador sa NEDA ang detalye ng pulong nito o NEDA Board noong Hunyo at 3 na nagresulta upang ibaba sa 15% ang tapyas taripa sa bigas hanggang 2028. Ito'y matapos lumutang sa pagdinig ng Senado sa panukalang amyenda sa Rice Tarification Law na hindi nagmula ang panukala sa agricultural stakeholders. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi rin ito nailutang sa isinagawang consultative hearings ng Tariff Commission noong 1 taon at bigla na lamang anyang sumulpot ang tariff reduction sa NEDA Board meeting na hindi namang maituturing na public hearing. Kung kinakailangan anya, magsasagawa ang mataas sa kapulungan ng executive session para malaman ang ugat ng EO62 na nagbibigay basbas sa tapyas taripa sa bigas at iba pang produkto. Pasada Balita! Nakikiisa naman ang Young Guns sa Kamara kay Speaker Martin Romualdez sa pagsuporta sa 29 peso rice program ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa nalayong gawing abot kaya ang presyo ng bigas para sa pamilyang Pilipino sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. Ayon kay Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, ang nasabing programa ay isang hakbang upang matiyak na may mabibiling murang pagkain ng mga apektadong sektor ng lipunan. Kinilala naman ni Assistant Majority Leader at La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega ang malaking tulong ng programa sa ekonomiya at lipunan. Bukod sa makatutulong sa mahihirap na pamilya, inihayag ni Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Kunghon na matutulungan ng programa ang mga lokal na magsasaka na magkaroon ng tiyak na merkado para sa kanilang mga ani nang hindi nagbebenta ng palugi. Pasada Balita! Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang Love for All Project
sa Tacloban City, Leyte na naglalayong mabigyan ng libreng health services ang mahihirap nating kababayan. Katuwang ng Pangulo at unang ginang sa paghatid ng libreng serbisyo, si House Speaker Martin Romualdez. Pinurit pinasalamatan naman ng lubos ng leader ng Kamara ang pagbisita ng first couple at paghahatid ng serbisyong medikal sa kanyang mga kababayan. Kasama namang natumulong ang iba pang opisyal tulad ni Tingog Party List Representative Marie Romualdez sa pamamahagi ng 4.2 million peso financial assistance sa ilalim ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment sa Leyte Normal University. Pasada Balita! Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tatandaan, ng bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita! Kung kailangan ng gamot, sagot kayo ng PCSO sa special report na ito. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa, hindi na kaya ng iba nating kababayang Pilipino ang makabili pa ng mga gamot na kailangan para sa kanilang karamdaman. Handa naman ang PCSO dahil mayroon silang medicine donation program ayon kay Dr. Ruel Aparato, Satellite Clinic Division Chief ng Medical Services Department. Mga basic na mga gamot ng ambient na binibigay. Siyempre, yung mga common na talagang kailangan ng mga pasyente natin at sa mga tao sa labas pag nag-mission kami, yung mga gamot sa high blood, sa diabetes, antibiotic, ang dami mga sumasakit na mga tuhod, sumasakit ang mga ulo, sakit ng katawan, yan yung mga binibigay natin. At ang gamot sa ubo, gamot sa sipon, saka sa pang laging hinihingi, vitamins. Kailangan lamang dalhin sa mga satellite clinic o sa main office ng PCSO ang reseta ng doktor o kung wala naman, pwedeng magpareseta sa mga available na doktor sa PCSO. Dito sa outpatient bed, dalhin nyo lang po yung reseta ninyo kung meron kayong reseta sa labas o kaya kung wala naman kayo reseta, gusto nyo, dito na kayo magpatingin. Kami na bahala. Kami na lang magbibigay sa inyo ng reseta. Kami na rin magbibigay ng gamot. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Oy, oras 46 at kalahating minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Pasada Balita! Sa pagkakataon ito, tumanggap tayo ng pag-uulat, Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan, nakatakdang lagdaan ngayong araw. Detalye, Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert! Nakatagtang lagdaan ngayong araw sa Malacanang ang Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement o RAA. Kasunod dito inasahan ding magkakaroon ng courtesy call sina Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minuro kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang. Sasaksihan din ni PBBM ang paglagda sa nasabing agreement pagkatapos ng nasabing aktibidad. Ang RAA sa Japan ay isang commitment na nabuo sa PH Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting noong April 2022. Matatandang isinagawa ang unang formal na negosasyon para sa nasabing agreement noong November 2023 na pinangunahan ng Department of National Defense kasama ang iba pang delegasyon mula naman sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice. Sina Kamikawa at Kihara ay kasalukuyang nasa Pilipinas para sa ikalawang Foreign and Defense Ministerial Meeting, ang pinakamataas na mekanismo ng konsultasyon upang higit pang palilimin ang koordinasyon ng mga polisiya sa seguridad at depensa sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, pinagdiriwang ng Pilipinas at Japan ang ika-67 taong ugnayan nito na nabuo mula noong July 1956 at maging ang ika-12 taon ng mas pinalakas na strategic partnership na sinimulan naman noong 2011. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Oy, oras na para sa sports update.
updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga, part 5 ng ating interview with Freddy Gonzalez ng PFF. What about the Filipinas? With the women's side, we've already been to that mountaintop. You know, we've conquered ASEAN now, and we've gone to a World Cup. So now with the women's, it's still, you know, everybody will say, oh, you rest on your laurels, you know, you don't need to do any more work with the women's side. But that's not true. It's actually even more work now because the expectations are much higher. You know, they know that we can hit this. We know that we can become ASEAN champion because we've already become ASEAN champion. So what's the next step there is to remain ASEAN champions, to keep that consistency. We've gotten to a World Cup and we won a game in the World Cup. So we have to get back to the next World Cup and we have to be more competitive in the next World Cup. And then you have things like the Asian Cup, Asian Games, Olympics, where, you know, we've underperformed over the last couple of times. So those are things that we need to, you know, to get better at. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Bahagyang bumagal ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hunyo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 3.7% ang inflation rate noong nakaraang buwan na mas mababa kumpara sa 3.9% na naitala noong Mayo. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, isa sa pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ay ang pagtaas ng gasolina at ng kuryente. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 14 katao ang patay nang sumalpok ang oil truck sa isang minibus sa western Ukraine. Batay sa ulat, isa lang nakaligtas sa nangyaring banggaan kung saan kasalukuyan pa itong nagpapagaling sa ospital malapit sa pinangyarihan ng insidente. Patuloy naman ang investigasyon sa naturang aksidente upang malaman kung ano ang pinagmulan nito at magpaabot na rin ang tulong ang pamahalaan ng Ukraine sa pamilya ng mga biktima. Pasada Balita. Bago lamang po ako tuluyang magpaalam, isa pong masugid na taga-subaybay ng Aliw 23 ang namayapa, kaya't nakikiramay po kami sa pamilya ni Tatay De Coronzo Cunanan ng Candaba, Pampanga. Nakaburol po ang kanyang labi sa Purok 2, Mandasig, Candaba, Pampanga. At sumainyo, isa naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras, 8:08 na ng umaga. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Sa lahat ng DWIZ digital accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.